as a witness. Sabi ng Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Ano ba yung witness? Sabi sa wikang Tagalog, "At kayo'y aking magiging patotoo sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria." Ano ba yung patotoo? Okay. Hindi maikakaila na tayo, halimbawa sa isang pamilya, di ba? Hindi maikakaila na, halimbawa, si Shelo, anak siya ng mami niya. Okay? Bukod sa nanggaling siya sa napupunan ng mami niya, may resemblance eh. May pagkakahawig. Better version nga lang. Version 2.0, di ba? Bakit? Nagsama yung genes nilang mag-asawa eh. So, better version, di ba? At sabi nga ng Panginoon, mas matuwa tayo kapag mas nagiging magaling sa atin. Okay? Yung ating tinuturuan. Bakit? Sapagkat ibig sabihin, naging mabuting guru po tayo. So, ganyan din po tayo. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maging patotoo niya. Hindi tayo magiging patotoo sa mundong ito kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. At ba't natin kailangan? Because the Holy Spirit will not just convict us, but will empower us to live our life according to the will of God. How can we become a witness? Sa mga kasama natin sa trabaho, sa mga kasama po natin sa eskwelahan, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya sinimulan dyan, Jerusalem, because that is where the apostles live, the disciples live. Judea, because that's the next city outside Jerusalem. Samaria, sapagkat ito po yung mga lugar na ayaw nilang puntahan. Alam niyo mga kapatid, yung power will enable us na yung mere presence natin would cause a difference sa buhay po ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Nung magpunta po kami ng Socorro, ang hirap po ng buhay ng tao doon. At sumakay po kami sa tricycle. Okay. From doon sa lugar na pinanggalingan namin, papunta sa isang barangay. Nung sinisingil po kami nung tricycle driver, sabi sa amin, ano po, 15 pesos po kayo isa. 45 pesos po kayong tatlo. Sa loob-loob ko, ang mura naman. Sabi kong ganun, sa Kabanatuan, bumaba ka doon sa highway, papunta sa bahay namin, 40, 50 sisingilin sa'yo pag nag-iisa ka. Ganun katindi sa Kabanatuan. Sabi ko, sige, sabi ko doon sa kasama ko, Pastor Fer, partner, bigyan mo ng 100. Sabi ko, hindi ko palalampasin itong pagkakataon na to. Sinerang ko po ng gospel. Tapos sabi ko, tanda ko pa yung pangalan, Reynante Jimenez. Sabi ko sa kanya, Brad, yung pinanggalingan namin kanina, church yun. Bumalik ka ron. Para may mag-alaga sa'yo. Opo. Nangingilid yung luha sa mga mata. Kasi marami pa rin tao hindi nakakakilala sa Panginoon. At gagawin nila ang lahat para maibsan yung hirap na kanilang nararanasan. When was the last time na yung katabi mo sa upuan, whether it be sa public transportation or kasama mo siya sa trabaho, pinag-pray mo siya. Sinera mo siya ng gospel. Baka kasi akala natin, sapat na yung pamumuhay natin. Hindi. There are times that we need to open our mouth. At sa kabila po nung public na lugar, pinag-pray ko po siya. Tumanggap siya sa Panginoon. Bakit? Because that gives us the boldness, the empowerment, na kahit na may ibang taong nakakakita, hindi po tayo nahiya. Yung iba sa atin nahiya, paano ako mag-open na cell group? Hirap na hirap nga ako magbasa ng Bible, mag-devotion. Paano pa ako mag-open na cell group? Paano pa ako mag-share ng... Hindi. Kaya nga kailangan natin ng empowerment that comes from the Holy Spirit.